So, welcome back to Road Trip Trip Convo. Convo. Ayan. Hindi tayo. It's been a while, no? Medyo nagtitipid rin kami ng gas, sabi nga nila. Pero dahil Bumaba na. nag-roll back na, Oo, ayan. we're back on the road. Yeah, we're back on the road and we're going to um our first experience in the Pahiyas Yes. Festival in Lucban. So, dahil dyan, shout out muna sa aming mga ka-LG. Na nag-invite sa amin. Yes, si Bro Jewel and si Svet Santos. And the Santos family, sila Tay Wenny at saka si Nay Vicky. And of course, kasama rin natin dito sa road trip convo natin ang ating mga kasama sa God's Grace, ang Apan couple, family pala. And of course, Katakutan couple. Na-miss namin ngayon sila Joseph family, sila Sis Joyce and Bro Mike, and Sis Marnie and Bro Mike Malasa. So, yun. Ang daming pa shoutout, di ba? Siyempre. Shoutout na rin sa aming Feast family na alam naman namin na sumusuporta sa Road Trip Convo. Thank you very much. At sa lahat ng mga nanonood. Yeah. Thank you. Dahil dyan. Ano bang episode natin? Hindi ako makakapaniwala na hindi natin ito pag-uusapan kasi mainit na mainit ang topic na ito sa ngayon. Pero actually, hindi naman talaga ito yung topic ngayon. Maraming nangyayari sa Philippines. Kaya naisip namin mag-asawa na pag-usapan ang topic na Magkano ang boto mo. In preparation para sa eleksyon. Mga susunod na eleksyon na darating. Okay. Actually, naisip namin itong topic na to kasi kakaparegister lang namin sa anak namin. She just turned 18. Yan. Yay! Voting age na. So, nag-register siya, di ba, sa Comelec. Yes. Ganun naman din sa area na. Oo. Meron kasing sa SM Marikina last 13th to I think 16 of May. Yeah. So, I don't know when will this be posted, pero I'm sure meron pa ring mga places or location na pwede pa rin kayo mag-register yung mga kabataan na just turned 18. Correct. Ayan. Kayo ang pag-asa ng bayan natin. Tama. Sa inyo nakasalalay ang susunod na mga pangyayari, ang susunod na kabanata, ika nga nila. Yes. So, dahil dyan, ang episode na to ay tungkol sa boto. Yan. Ayan. Magkano nga ba ang boto natin? Pero, legal ba to, yung pagbili ng boto? Siyempre hindi. Bawal yun. Kasi parang pinag-uusapan lang natin na parang, how much HM is your vote, di ba? Oo. HM, di ba? How much nga ba ang isang boto? Nakakarinig kami na sa probinsya, hindi ko lang alam kung saan. I don't want to pinpoint also. Pero may mga nagkabigayan last time ng tigpa 5,000 pesos. As high as 5,000. Each vote, ha? Buying yun eh. Oo, medyo mayaman to kung sino man siya na nagpa-vote buying ng 5,000 per vote, di ba? Oo, matindi. Matindi ang mga medyo pondo. Nagtitipid, 500 lang. 500 ang lowest. Yes. Yun ang lowest, di ba? Yes. So, kunyari lang, no? Binenta ko yung boto ko ng 500 pesos. Paano ba kukumputin yan kung makakaganda ba or hindi makakaganda sa buhay natin, di ba? Pag minsan, actually, hindi siya in cash eh. Is it worth it? Ayuda pala siya, di ba? Yan, may mga ganyan. Worth it ba? Iba, may kang papanggitin, pero iba, pinapadaan pa sa DSWD. Ay! Diba? Ay, nakakakilig. Din yun. Oo. In the guise of DSWD. So, yun talaga yung kalakaran. Sad to say, nagiging kalakaran, diba, dito? Meron pang hindi lang, namimigay ng payong, namimigay ng bag, namimigay ng mga merch. Sabi nga nila, di ba? Na nakapangalan sa kung sino yung kailangan mong iboto. Actually, pati yung mga grocery or kung ano man yung pinamimigay na yan, ayuda, meron din mga pictures at saka mga pangalan ng mga kailangan yung ilagay sa balota. So, yan yung mga form ng mga
sabihin na natin secretly binovote by kayo. Oo. Ayan. Huwag tayong Kaya di ba parang Papahilo. ano tayo na parang, yan yung matagal na paghihirap sa halagang 500 lang, di ba? Mm-mm. So, paano natin kukumputin ba yan? Kunyari, 500 pesos, yung pinakamurang vote buying, di ba? Oo, tama. So, kunyari lang, no, na local government ito. So, 3 years lang siyang upo. Tama ba? Oo, parang gano'n. Ayan. So, i-divide natin yung 500 para lang malaman ninyo kung paano ba kukumputin yan, di ba? 500 divided by 3 years or ang isang year ay 365. Yes. So, times 3, di ba? Mhm. So, more or less, shucks, mahirap mag-compute. Around 1,000 something Oo. days, di ba? So, sa ilang araw na mananatili yan sa posisyon at sa 500 pesos lang na binayaran niya yung boto mo, tama ba na magtiis ka ng ganong katagal? Oh, di ba? Is it worth it? Iba pala. Oo. Is it worth it? Di ba? Parang ewan ko ba? Hindi ko rin alam. Ano ang kapalit? Nasa isip natin. Oo, ano ang kapalit? Yun. Oo. Kasi 3 taon, di ba? Sa ano to local government unit pa lang to Ano Pero yun na nga. Dapat hindi talaga nangyayari. Kasi prinsipyo din naman yan. Kung ano yung prinsipyo mo, talaga yung kung ano yung tama at mali. Diba? Again, yun pa rin naman yun Tama at mali. Hindi ba? Ang pagtanggap, tama ba ang hindi tumanggap? Diba? Yun Actually, dapat alam na natin yun. Dapat alam na natin yun by now na hindi dapat tumanggap, di ba? Pero kung talagang, syempre, dito sa Pilipinas, gipitan blues na, di ba? Saka, yun na nga wag tayong papadala sa mga corrupt na politiko. Usually, yun naman din yun, yung mga namimigay. Gusto lang umano sa pwesto, di ba? Baka ng pwesto. Diba? Kaya, ganun ang ginagawa nila. Gusto nila manalo. By all means, di ba? Necessary, tarang kahit masama yan. Basta manalo, di ba? Yun Pero, ito lang sa akin, no? So, kung pinagbebenta mo rin lang yung boto mo, sana ibenta mo to kung dun sa isang leader na iniisip hindi lang yung sa ngayon nakakainin mo. Or sa ngayon nakatayuan natin. Kung hindi, ibenta mo to dun sa leader na hindi lang nangangako, nakakita ka na ng resiboy ka nga. Kumbaga sa nakagawa na ng mabuti to. Meron na tong track record, ika nga nila. Malinis, Oo, diba? parang, ako hindi ko na inaano na lahat ng politicians malinis or gumagawa ng masama. Hindi ko na inaano yun Pero, sana nakikita man lang natin yung improvement sa bawat boto natin, di ba? Sana, Yun. So, it's one thing para makakuha ka ng 500 to 5,000 pesos. Na parang, ang saya mo, one time, big time, di ba? Parang yun yung sinasabi nila dito sa Pilipinas. Para kang, ayan, may pang-grocery tayo ngayon. Pero, ano yung kapalit ng pang-grocery mo ngayon sa 3 taon na pag-upo niya? Paano niya to babawiin? Di ba? Yun nga So, kailangan talaga tayong maging, mapanuri dun pa lang. Yung iba nga, ang kulit lang sasabihin. Tanggapin mo, pero iba yung sulat mo sa balota. Pwede naman yun. Wala naman CCTV nakadikit. Oo, sa'yo. Pag tinanggap mo. Kailangan ka talaga, di ba? Huwag mo iboto yung namigay sa'yo. Kasi alam mo na mangyayari, di ba? I mean, parang nakita na natin din, di ba? Nakita na natin to sa mga, syempre dito tayo sa Pilipinas, marami tayong mga teleserye napapanood, marami tayong mga pelikulang napapanood na alam naman natin na yung kontrabida gagawin ang lahat ng paraan para mapunta siya dun sa posisyon na yon, di ba? Tapos pag nandun na siya sa posisyon na yon, alam na natin mangyayari. Tayo na yung aalipinin, tayo na yung parang kawawa, tayo na yung parang uutos-utusan, tayo yung mga pinaniwala, tayo yung aasa na lang, di ba? Aasa sa wala, di ba? So, parang alam na natin yung plot na to. Itong plot na isang tututungo. Saan papunta to di ba? Itong storya na to So, sana wag tayong magpaloko kasi kawawa naman yung hindi lang tayo, kundi pati yung mga susunod na henerasyon kung patuloy itong
ito kasi usually, pag sinusulat natin sa balota, sino ba yung parang matunog yung pangalan? Pamilyar, parang Yan, yung nakita ko na to sa pelikula, itong pangalan na to, parang siya yung bida dito sa pelikulang something, 'di ba? Mm. Ayokong magsalita kung sino tong tinutukoy ko ngayon, pero Minsan, ayun pa. bida siya sa pelikula, 'di ba? Ang nangyayari dito sa atin, Idolatry. Oo, idolatry. Popularity contest. Oo. Ano talaga yung accomplishment, background, educational background, a lawyer versus an artista, alam mo yun. Hindi naman natin The cycle nilalahat. goes on. Oo, hindi naman natin Diba? nilalahat yung artista, di ba? Oo, diba? Ikaw, mahilig ka sa mga pelikulang, di ba, maging sino ko man yan. Yun yung mga, yun yung mga parang mahirap-hirap talagang Oo. yan. Diba? Gusto kong kumanta ng maliman ng ikaw ay ibigin ko. Oo, diba? Diba? Kaya, yun eh. So, dapat maging tayo. Sabi nga nila, di ba, sino ba si Wisely? Kaya nga, vote Wisely. Ang tagal naman kumandidato niyan si Wisely na yan. Ang tagal, bata pa ako, naririnig ko na yan si Vote Wisely. Tsaka, madagdag ko lang, di ba, kaya nga medyo magulo yung natin ngayon, yung bansa natin. Kasi dahil sa mga taong nilagay natin sa posisyon, tayo rin naman may kasalanan nun. Di ba? Tayo rin naman yung Minsan hindi ka who you vote for, tama. Hindi ka ba parang naawa na ito yung hindi ka ba naawa sa bayan? Nang nangyayari sa bansa natin. Yeah. Kahiya-hiya. Oo. Kahiya-hiya tayo na merong nag-harbor ng fugitive sa Senado. Oo, ganun. Parang lang. So yun, sorry, medyo political, pero tama naman eh. Kailangan pag-usapan. Hindi pwedeng hindi, kasi future na natin yun. Oo, at saka mga anak natin, di ba? Hindi pwedeng hindi natin pag-usapan. Kasi lahat tayo apektado na eh. Alam mo paano lang tayo to do something about it? Paano? Hindi hindi yung mga EDSA. It's more, kasi ilang EDSA na tayo eh. Ganun pa rin naman eh. The thing would be, hindi ba tayo talinuhan natin ang pagboto. Oo. Voter education. Yun ako eh. Lagi kong, di ba, mami, sinasabi ko sa'yo, push natin yan, voter education. Para yung mga tao, yung masa, matutong pumili ng tama. Tama. Hindi na ubre yung mga EDSA. Ilang EDSA na tayo eh. Tsaka gamitin natin yung power ng social media para mag-research. Yan. Kasi makikita mo na kagad eh, AI ba tong kumakalat na balitang to? Oo, iwasan ng mga fake news. Oo, iwasan natin yung pagpaniwala kaagad. Yan. Kunyari, may news flash, ganyan. Si ganito ang ginagawa. Ito ba talaga ang ginagawa niya? Or itong itong balita na to ay may basis ba talaga to? Saan to nanggagaling? Meron bang proof? May resibo ba to? Parang Mary Grace Piatos, di ba? Meron ba talagang pangalan na nagngangalang Mary Grace Piatos, di ba? Yeah. Kailangan nating mag-research, kailangan nating buksan ang ating mga mata. Yeah. Hindi lang tumanggap ng 500 kung hindi lang palad ng binubuksan. Mata rin. Yun ang dasal natin, Those are the things that we can't control. Pero those are the things that we can. No. Those are the things that, yung paano bumoto yung bawat isa sa atin, those are the things we cannot control. Pero, those are, some of the things that we can hope for is sana maging maayos tayo sa pagpili ng mga kandidato. Oo, magtulungan tayo. Yan. Kung hindi nyo alam kung sino ba iboboto ko, magsaliksik. Yan, sabay ba tayo? Oo, di ba? Hindi scripted yun. Naglilista pa rin. Naglilista pa rin kami. At saka, nagtatanong tayo sa maraming tao na parang, okay ba tong taong na to? Sino ba iboboto mo? Okay ba tong taong to? Ayun. Hindi kayong parang nakita mo lang na okay siya, maganda yung smile niya dun sa picture. Ito yung iboboto ko, maganda yung apelido, maganda yung tunog ng apelido. Tapos, parang nakita ko na to sa movies, bida siya. Tapos, alam mo yun, ang galing niya. Patay tayo dyan. Oo, yun. Diba? Talaga eh. Dapat tayo mismo, baguhin na natin yung sistema. Sa atin mismo. Diba? Hindi magbabago yan mga yan. Politiko yan eh. Nasa dugunan nila yan. Pero tayo, at maraming beses na itong nangyari. Mga botante at mamamayang boboto, nasa atin. Oo. We have the power to take it back, ika nga. Mm-mm. Diba? Take the power back. Gusto ko ng kanta yun ng, sorry, sa
Rage Against the Machine. Okay lang. Let's take the power back, diba? Totoo yun. Eh. Kasi kung wala namang boboto sa kanila, di ba hindi naman talaga sila uupo dyan? Yeah. Oh. Parang ano lang yan eh, gusto ba natin talaga na umunlad? O gusto Yun. lang ba natin ng Oo. ayuda? Oo, yan. Forever ayuda. Oh, Diba? forever na lang tayong aasa sa ayuda. Mga ganun. Na sinisingil pa rin ng Meralco. Sabi nga nila, teach the people how to fish, not give them fish. Yan. Dapat feeling natin parang dapat independent na tayo eh. Parang, teka lang, hindi mo ako kailangan ayudahan. Kaya kung bumoto ng walang ayuda. Dapat ganun eh. Parang, although mapait yung sitwasyon natin, di ba? Na-exploit yung kahirapan, di ba? Kasi nga, pinipilit nilang maging mahirap tayong lahat. Para umasa tayo. Di ba? Para lagi tayong nakakapit. Lagi tayong naniniwala. Lagi tayong humihingi ng ayuda. And it pains me to see that. Alam mo yun? Sa totoo lang. Yun lang. Kailangan nating bumoto na yung nag-iisip para sa atin. Hindi yung bumubunot lang sa bulsa. Yung mga taong talaga, hindi pansariling interest, kundi kapakanan ng Pilipino ng pangkalahatan. Yeah. Oo. Ay nako, di ba? So, hindi to sermon. Medyo stressful na topic, pero nakaka-stress alam lang. mo, matagal na natin to plano pag-usapan about like parang politics. Kasi kailangan eh. You cannot, parang hindi mo na pwedeng ignore eh, dahil sa mga nangyayari sa bansa natin. Nakakalungkot lang, mahal natin ang Pilipinas. Pero, yun na nga, nadaming mga ganyan. Sa totoo lang kagabi, bago ako matulog, narinig mo ba yung prayer ko? Talagang, oo, kailangan natin Lord, dalhin nyo kami. As a country. Oo, dalhin nyo kami dun sa mga mabubuting leader. Ilabas nyo sila. Yun. Tapos, sana po, magkaroon ng konsensya yung mga taong nakaupo. Yun na lang eh. Those are the things also that we cannot. Kasi diba, pero tama. Kung meron kang kasalanan, okay. Pero dire-diretso pa rin naman. Okay. So, kung may kasalanan ka, kailangan mong managot. Diba? Okay. Hindi pwedeng magtatago. Hindi pwedeng, yun pa lang eh, alam na kagad, ay shucks, nagtatago siya, tumatakbo siya, ay nadapa, ay sorry. Diba? Pero, hindi pa ba, clear sign? Parang yata, sa Pilipino yan eh, yung salitang accountability. Yan. Yung problema sa atin, masyado pa tayong immature pagdating sa ganyan. No? Accountability. At saka let's be accountable to all our actions. Huwag tayong parang porket may ginawang isa lang na ayuda sa atin. Buong buhay natin parang utang na loob sa kanya. Ganon. Pero sa ibang tao, paano na? Ikaw, ganansya ka, nabigyan ka, naayudahan ka. Pero paano yung mga ibang tao na biktima sila? Paano yung mga ibang tao na walang kalaban-laban, na talagang hindi sila, nabiyayaan, hindi man lang sila napagpasensyahan eh. Diba? Walang due process eh, diba? So, ito natin. Nationalistic. Citizen basically. Country. Nation loving. Yan. At saka dapat responsible tayo hindi lang para sa sarili natin, para sa mga anak natin, kundi para sa buong bansa. Kapag bumuboto tayo. Yes. Hindi yung parang, meron akong grocery for the next few days, di ba? Pero paano yung mga iba? Paano yung mga nalulunod na sa baha? So, yun sa akin, sana mamula tayo sa katotohanan. Sana mag-isipin ng sarili? Maging mapanuri. Yan. Pagdating sa pagboto. I think pag nagawa natin yun sa nation, sa country, magiging natiwasay tayo. At sabay-sabay tayo. Uunlad. Hindi lang yung isa na may ayuda. Kung hindi lahat tayo, parang inayudahan tayo ng sarili natin, diba? Correct. Ayudahan mo ang sarili mo. Yun yung actually gusto ko sabihin eh. Bilhin mo ang boto mo.
Para sa Yes. sarili ko to, hindi para sa kanya. Para sa pamilya ko to, hindi para sa kanya. Piliin mo ang sarili mong boto. Magkano ba ang yan ang episode natin. Dito dito pag Sermon. it's more of like a eye-opener para sa ating lahat. Kasama kami doon. Kasama kami doon. Kasi We pray and we always hope naman na this country will move forward for better sama-sama and tayo. for peace, for stability, and for the betterment of everybody. Tiwala ako na Kaya to. natin yun. Kaya natin to. We're not losing hope. Mangyayari yan. The last talaga natin. Hope is what keeps us moving forward. Build that. Dahil dyan, malapit na kami sa destination namin. Oo. Magparating na kami sa Lukban, Quezon. Pan-National Highway. Sige, Sige. yun lang. Salamat. Bye-bye.